Word of God meditation. Pag tayo ay natuto na ang Word ni Lord ay ating i-meditate, we will begin to develop intimacy with our God. Kaya napakahalaga ng Bible. Napakahalaga na ang Bible ay ating binubuksan every day. At kung titingnan natin ang Word of God at ito'y ating meditate, Word of God meditation enables communion with our God because it aids in an awareness that God is listening to our hearts because our hearts begins to commune with Him as well as to our words. Pag tayo ay nag-meditate ng Word ni Lord, kasi pag hindi tayo natutong mag-meditate ng Word ni Lord, iba ang ating mamimeditate. Ang mamimeditate natin ay problem. Yung problema ko, naku, paano kaya masusolve yun? Tapos may another problem pa ulit. Tapos meron akong pasaway doon sa Pilipinas. Tapos ang aking amo, pasaway din. Pag ang meditation natin, hindi Word ni Lord, marami ang papasok sa isip natin, nakakapagod. Nakakapagod, wala ka pang ginagawa, pagod ka na sa kaiisip. Dahil number 1, number 2, number 3. At yung iba ay naghahang na parang computer. Sa daming iniisip ay naghahang. Yun na yung sa so much na stress ay nadidepress. Pero ang solution is the Word of God. Tingnan natin mga kapatid ang Book of Psalm chapter 19 verse 14. Basahin natin, ready, go. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Mga kapatid, ang nais pala ng Panginoon na ang ating words at ang ating meditation ay acceptable sa Kanya. Hindi acceptable kay God kung ang laman ng mind natin ay worries. Hindi acceptable kay God kung ang laman ng mind natin ay yung ating sama ng loob sa ating mahal sa buhay at anumang problem yan. Bakit ang sabi ni Lord, cast all your cares? Ibigay mo lahat sa akin ang iyong kabigatan. Ibig sabihin, huwag mo nang isipin yun. Ibigay mo sa akin, sagot kita. Yun ang gusto ni God na attitude. Anumang problem natin, let your request be made known unto God. And do not worry about anything. Kay Lord natin ilapit lahat. Pag kinarga kasi natin lahat ng problem natin, mga kapatid, hindi si God makakamove. Ibigay natin kay God. Pag nilagay natin kay God lahat ng problem natin dahil yan ang utos ni God, then ang mind natin makakameditate na ng Word ni Lord. At pag Word ni Lord ang ating minimeditate, Lord, marami akong problem, pero ang sabi mo, Panginoon, you will help me. Lord, you will strengthen me. Lord, you will uphold me with your righteous right hand, and you will never leave me. Lord, sabi mo that you will supply all my needs. Lord, sabi mo that you are greater in me than all my problems in this world. Lord, salamat Panginoon dahil ang promise mo, you will be with me even to the end of the world. Pag ang ating mga problem kay Lord natin binibigay, ang meditation ng mind natin ay ang mga word ni Lord. At ang lalabas na rin sa ating bibig ay ang mga promises ni Lord. Pag ganito mga kapatid ang ating declaration, we will be more closer to God, we will be more intimate with our God, at ang buhay magiging mas magaan. Magiging mas easier yung problem at yung heaviness magiging lighter pag ang attitude ng ating heart, Lord, ikaw ang pinagtitiwalaan ko. Lord, ikaw lamang ang pinagsusukuan ko ng lahat ng ito. Lord, ang aking amo na ito ay parang out of control for me, God, but you are in control of everything. At narito ako sa bansa mo, Panginoon. Ito sila ay sayo, kaya ikaw nang mag-take over, Lord, sa kanila. In Jesus' name. At hindi na ako mag-worry because I believe that you are a miracle-working God. As we have our meditation aligned to the Word of God at ang mouth confession natin aligned to the Word of God, anong mangyayari? Our rock, the Lord Jesus Christ, will make us stronger and stronger, and we will just experience breakthrough in this life. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God.